Alam nyo ba na bukod kay San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ay may isa pang santo na marunong mag-Filipino o mag-Tagalog? Hindi siya Pilipino, kundi isang paring Espanyol na mula sa orden ng Agustino Recoleto. Siya ay si San Ezequiel Moreno. Saan man nalipat o na-assign si San Ezequiel, sa Maynila, Las Piñas, Batangas, Mindoro, Palawan, Iloilo, minahal siya ng mga Pilipino sa pagiging epektibong alagad ng Diyos sa pagtugon sa mga espiritual at pastoral na pangangailangan ng mga parokya at komunidad na ipinagkatiwala sa Kanya. Halina't mas kilalanin pa si San Ezequiel Moreno, obispo, patron ng mga may karamdamang kanser at misyonero na may pusong Pilipino. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Isinilang si Ezequiel Moreno sa lungsod ng Alfaro, La Rioja sa bansang Espanya noong April 9, 1848. Ikatlo siya sa 6 na anak ng madasaling mag-asawa na sina Felix Moreno at Maria Josefa Diaz. Naging pari ang nakatatandang kapatid ni Ezequiel na si Eustaquio. Sa murang edad, batid ni Ezequiel ang pagsisikap ng mga misyonero kabilang na ang misyon sa Pilipinas. Sa edad na 16, itinalaga ni Ezequiel ang sarili sa orden ng Agustino Recoleto sa Monte Agudo sa Navarra, Spain. Ipinadala siya kasama ang 16 pang Recoleto sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanilang adhikain bilang mga misyonero. Kanyang ginugol ang 15 taon ng kanyang buhay sa magilaw na paglilingkod sa Pilipinas mula 1870 hanggang 1885. Dumating si San Ezequiel sa Pilipinas noong February 10, 1870 at namuhay sa kumbento ng San Nicolas sa Intramuros. Dito siya nagtapos ng pag-aaral ng teolohiya. Sa parehong taon, siya ay naglayag papuntang Haro, Iloilo upang tumanggap ng minor orders. Siya ay bumalik sa Maynila at inordinahang pari noong June 1871. Ipinadala siya sa kanyang unang misyon sa Calapan, Oriental Mindoro. Dito nag-aral siya ng wikang Tagalog sa ilalim ng pagtuturo ng kapatid na si Padre Eustaquio. Itinalaga rin siya patungong Puerto Princesa, Palawan, kung saan siya naging unang kura-paroko ng Immaculate Conception Cathedral Parish. Sa Palawan din siya nagkasakit ng malaria. Matapos magpagaling, kanyang tinanggap ang bagong pagkakatalaga bilang kura-paroko ng Calapan. Sa edad na 28, naging Vicar Foreign at Vicar Provincial si San Ezequiel sa buong isla ng Mindoro. Bilang kura, pinalaganap niya ang debosyon sa Santo Niño. Si Ezequiel ay ipinadala rin sa Las Piñas noong Hunyo 1876. Dito, kanyang hinarap ang 4 na matinding kalamidad ng tagtuyot at kagutuman, smallpox outbreak, at malaking sunog. Naging kura-paroko rin si Ezequiel sa Santo Tomas, Batangas, general preacher sa Intramuros, at curate sa Santa Cruz, Maynila. Kinalaunan, sa Bacoor at Imus, Cavite, naglingkod siya sa gitna ng cholera plague. Nang nahalal bilang superior, siya ay bumalik sa Monte Agudo, Espanya, at humubog ng mga misyonero papuntang Asya at Amerika. Mula 1888 hanggang sa mga huling buwan ng kanyang buhay, nagsilbi siya bilang kauna-unahang obispo ng Casanare, Colombia. Siya rin ay naging obispo ng Pasto sa Colombia. Nagkasakit si San Ezequiel at muling bumalik sa Espanya. Siya ay namatay sa sakit na cancer noong August 19, 1906 sa kumbento ng Monte Agudo. Dahil sa kanyang pamamagitan, maraming naganap at nasaksihan na paggaling
lalo na ang sakit na cancer. Naging beato si San Ezekiel noong November 1, 1971 at naging ganap na santo noong October 11, 1992 sa Santo Domingo sa ika-500 taon ng paghahasik ng Ebanghelyo sa Amerika. Mga kasambuhay, hilingin natin ang tulong ni San Ezekiel Moreno, tapat na tagapangaral ng Ebanghelyo at pambihirang pastol ng Santa Iglesia. Sa kanyang mabisang panalangin, tulungan niya nawa tayo na makapag-alay ng buong sarili sa Diyos sa magiliw na pagsaksi sa buhay Kristiyano at pagtatalaga ng sarili para sa inang simbahan. Matanggap rin nawa natin ang mahiwagang lunas sa ating mga karamdaman, lalong-lalo na sa mga nagdurusa sa cancer, at manumbalik muli ang kalusugan ng isipan at katawan. Ako po, si Father Angelo Paulo Esper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.